Malapit na naman ang Kapaskuhan, panahon ng bigayan. Nadarama mo na ba ang simoy ng hangin, kislap ng bituin? Tapat sa mga ngiti ang pag-ibig, dala kang dala sa bawat tinig. Hindi nawawala ang pagpupugay sa tunay na dahilan ng Pasko. Dahil sa'yo, puno ng pagmamahal ang tinig ng buong mundo. Regalo sa buhay ko, nadulog mo, dala-dala ang kwento ng Pasko. Ang bawat isa'y masaya ang samahan, dala ng kagalakan, Handog na di mapagpantayan, higit sa kayamanan. Unti-unti na din nagliliwanag mga tahana, mayroong pag-asa. Pasasalamat sa nagbigay kulay ng tunay na Good day, Kavibal, and welcome to our Learn at Home Facebook Live session. For the discussion today, the topic will be on kahalagahan ng pagtuturo ng critical literacy sa bagong kadawyan. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal. And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Mr. Edwin Quinosa Jr. is a social studies teacher at De La Salle Santiago Zobel School, currently pursuing his Master of Arts in Social Science Education at the Philippine Normal University. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Edwin Quinosa Jr.
Good evening po sa ating lahat, mga kabibal. Maraming salamat sa Bibal sa pag-imbita sa akin ngayong gabi para magtalakay ng isang paksa na malapit sa aking puso bilang guro ng Araling Panlipunan. Okay? Bago ako magpatuloy, hayaan niyo po akong ibahagi ang aking screen nang sa gayon ay mas maging maayos at maayos ang daloy ng ating talakayan ngayong gabi. Gaya po ng sinabi ng ating kasama mula sa Bibal, ang tatalakayin ko po ngayong gabi ay may kinalaman sa kahalagahan ng pagtuturo ng critical literacy sa bagong kadawian o sa new normal. Muli ako po si Edwin A. Quinosa Jr., guro ng Araling Panlipunan sa De La Salle Santiago Zobel School at kasalukuyang nagpupursige na matapos ang kanyang Master of Arts in Social Science Education sa pamantosong normal ng Pilipinas. Ngayon po ay masaya ako na ibahagi sa inyo ang aking kaalaman patungkol sa critical literacy at bakit importante na bigyang focus ang literacy na ito lalo na sa panahon ng new normal. Okay? Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, gusto ko lang tanungin ang mga kasama natin ngayon na nanonood sa ating Facebook Live, ano ang kahilingan ng mga guro ngayong Kapaskuhan? Maaari niyo pong gamitin ang comment section ng ating Facebook Live para ibahagi ang inyong mga hinihiling o yung mga wini-wish nyo ngayong Pasko. Maaaring ito ay Starbucks planner, some gift sale date kasama ng mga kaibigan o ng mga iniibig natin. Staycation, maaari din. At marami pang iba, Panigurado, marami sa atin ngayon ay kakagaling lang sa ating mga class Christmas parties, sa ating institutional Christmas parties. At maaaring ang ilan sa atin ay mga pagod na, Pero natutuwa po ako sa bilang ng mga umattend ngayong gabi para matuto kasama ng Vivaldi. Okay? Siguro kung tatanungin niyo po ako kung ano ang mga hinihiling ko ngayong Pasko, o siguro yung ilan sa atin ngayong Pasko, magandang pag-isipan, siguro kasama dito, syempre love life, naghahanap tayo ng partner natin, para hindi naman tayo maging miyembro ng SNP, Starbucks planner, bonus siguro, mula sa ating mga boss. Pero maganda rin pag-isipan, bakit hindi natin isama sa ating mga hiling ngayong Pasko, yung tapat at maaasahang lingkod bayan, yung pantay na karapatan at pantay na pag-iral ng batas, para sa lahat ng mamamayan. Yung matatag, maginhawa at panatag na buhay. At syempre, kapayapaan at pag-unlad. Magandang pag-isipan ang mga sumusunod na ito dahil madalas ang mga hinihiling natin o yung inaasahan natin na mangyari sa atin ay umiikot lamang sa ating personal na buhay. O siguro, kasama na rin dito yung buhay at kapakanan ng ating mga kaibigan at kapamilya. Okay? Pero madalang, o siguro ilan lang sa atin, yung naiisip na mangarap at umasa at humiling para sa ating bayan, para sa ating bansa. Naalala ko sa isang seminar na nadaluhan ko ng mga kasama na nabanggit sa mga pagpapahalaga na pinapahalagahan ng mga Pilipino. Napakataas syempre ng pagpapahalaga natin sa pamilya at sa ating estado sa buhay, sa ating mga pangarap. Pero napakaliit ang bilang ng mga Pilipino na may mataas na pagpapahalaga sa pagmamahal sa bayan o sa bansa. O sa nasyonalismo, sasabihin natin. Kaya magandang pag-isipan, ano ang mga presa o anong mga dahilan kung bakit hindi ganoon kataas ang pagpapahalaga o hindi ganoon kaigting ang asosasyon ng mga mamamayan sa kanilang estado o sa kanilang bayan. Okay? Ngayong gabi po, layo natin na makamit ang mga sumusunod na layunin sa ating maikling talakayan. Kabilang na dito ang pagbibigay kahulugan sa critical literacy. Ano nga ba ang literacy na ito? Maaaring ang ilan sa atin ay narinig na ito at maaaring ilan sa atin ay isinasabuhay ang critical literacy sa araw-araw na pagtuturo. May it face-to-face classes o ngayong nasa virtual classrooms tayo. Kasama din sa mga bibigyang pansin natin sa maikling talakayan na ito ay yung kahalagahan ng critical literacy. At ano ba ang ugnayan ng critical literacy sa citizenship o sa pagkamamamayan? Okay? At bakit importante? Na again, isinisiksik natin, hina-highlight natin, actually mas tamang salita, yung hina-highlight natin ang critical literacy sa pagtuturo natin sa ating mga estudyante. At syempre, dahil tayo ay mga guro, na patuloy na sumusubok, at patuloy na umaasa na magkaroon ng makabuluhang ambag sa lipunan. Nais din nating maunawaan sa dulong bahagi ng ating talakay, paano natin isasabuhay ang critical literacy sa loob ng ating mga virtual classrooms
o sa face-to-face classrooms, no, kapag tayo ay hinayaan na ng coronavirus na bumalik sa normal nating pamumuhay. Samahan niyo po ako na again, no, matuto patungkol sa critical literacy. At kung meron kayong ideya, no, patungkol sa critical literacy, malaya po kayong gamitin ang ating Facebook live comment section, no, para hibagi ang inyong mga insights, no, or ideya patungkol sa ating paksa. Okay, simulan na po natin. Panigurado, no, mga kasama kong guro na nanonood ngayon sa iba't ibang dako ng bansa, no, naranasan na natin ang mga sumusunod na every synchronous session bilang, no, para dun sa mga guro na gumagamit ng Google Meet or ng Zoom, no, o ng iba pang video conferencing platform, no, ang makita ang larawan ng mga estudyante na nakatungay lang sa camera. At sa totoo lang, no, paminsan ay hindi pa nga nakabukas ang camera, no, habang klase. At ang guro lamang, no, ang siyang nagsasalita sa buong synchronous session. Okay? Naranasan din natin to, no? O ako lang ba? Teachers in normal classes, so like talagang authority, no? Person in authority. Talagang malaking taong mga guro sa loob ng silid-aralan, no? Sa pagpamanatili ng disiplina sa mga mag-aaral. No? Kabilang na dito, siyempre, ang pagbibigay ng impormasyon, no? At ng kaalaman sa ating mga estudyante. Pero ngayong online class, no? Yung shift, no? Na naranasan nating mga guro ay talaga namang damang-dama ng bawat isa. No? Kung dati ay palagi natin pinapatahimik ang ating mga mag-aaral. Ngayon ay pinipilit natin sila na magbukas panandalian ng kanilang mga mikropono para magbahagi ng kanilang ideya sa ating klase. Okay? At magandang pag-isipan, no? Siguro hindi lang ito nangyayari o siguro naging evident lang sa ngayong virtual classes. Pero madalas na nararanasan, no, ng marami sa atin na sa gitna ng talakayan, no, kapag nagbigay ang guro ng isang malaman na tanong, no, ng isang thought-provoking question, ay makikita natin ang parehas ng mga reaksyon sa ating mga estudyante. No, nakatingin lang. Kunyari nag-iisip na yung ilan para hindi sila matawag ng guro. No? Pero kadalasan, no, nararanasan natin yung tinatawag na glaze, no, yung nakatingin lang ang mga estudyante natin sa guro at umaasa, no, na mapapagod ang guro sa pag-abang sa estudyante at siya nang magpapaliwanag ng tinatanong. Maganda pag-isipan, no? Ano ang dahilan kung bakit may mga ganitong pagkakataon sa loob ng ating silid-aralan at ano ang mga pwede nating gawin bilang mga guro para mapabuti, no? At makamit natin yung pagnanais natin sa araw na iyon, no, ng ating pagkikita sa mga estudyante natin. At syempre yung long-term goal natin, no, bilang mga guro. Ako personally, no, bilang guro ng Araling Panlipunan, at may ituturing ako sa sarili ko na bagong guro pa rin, no? Ang dahilan kung bakit ako patuloy, no, na sumisiksik sa mga paaralan, no, ay dahil gusto kong makapag-ambag sa pagbuo ng nasyon, no, sa pagbuo ng estado, ng, sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral na maging produktibo, maging critical, at maging informed, no, ng mga mamamayan. Nang sa gayon, kapag natapos sila sa pag-aaral nila, ay magkaroon sila ng kakayahan na bigyang solusyon ang mga problemang nararanasan ng bansa. No? Investment natin ang ating mga kabataan. At bilang mga guro, ito yung taya natin sa bansa natin. Hindi man tayo like literal na frontliner, kagaya ng ating mga health worker, no, at ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. No? Ang mga guro ay frontliner sa paghahanda ng susunod na henerasyon ng bayan na ito. No? Pero yun nga, no, dahil sa napakaraming pwersang kalaban natin, importante na mapanatili natin na ang mga mag-aaral natin sa loob ng silid-aralan ay totoo, natututo, at critical. Okay? Ang talakayan natin, no, ay nakapokus sa critical literacy, kaya naman alamin natin ano nga ba ang critical literacy. So meron tayong napakaraming mga pagpapahulugan, no, kung ano nga ba ang critical literacy. Meron tayo dito mula kay Petrovics, no, providing students not merely with functional skills, but with the conceptual tools necessary to critique and engage society along with its inequalities and injustices. No, isang pagpapahulugan. Mula naman kay Anderson at Irving, no, learning to read and write as part of the process of becoming conscious of one's experience as historically constructed within specific power relation. Okay? Mula naman kay Luke, move the reader's focus away from the self and critical reading to the interpretation of text in different environmental and cultural contexts. It involves the construction of text with an eye toward elements of historical, social, and political context
that permeate and foreground any text. Okay? So kung titignan natin, kapag sinabi natin critical literacy, no, kung iuugnay pa natin ito no, sa simpleng salita mula sa isa sa mga kaibigan nating mga guro no, na si Paulo Freire sa kanyang Pedagogy of the Oppressed, no, it's reading the word and the world. It's reading the word and the world. Dahil ang critical literacy ng mga kasama ay may kinalaman sa uh, pamamaraan, no, kung saan nakikita natin at nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating mundo, no? It is how we see and interact with the world. It is about having, as a regular part of one's life, the skills and desire to evaluate the society and the world. Okay? So kapag ginagamit ng guro no, ang critical literacy sa kanyang klase no, o sinasabi ng guro ang kanyang mga mag-aaral para maging critically literate, no, the teacher gives the students the opportunity to read, to evaluate and reflect, and to embark upon the creative process of creating or formulating solutions no or reconstructions of the text no nabanggit nga natin dito. Ito ay may kinalaman sa inequalities and injustices. Ito ay may kinalaman sa mga mag-aaral na inilalayo ang kanilang sarili para magkaroon ng panibagong pananaw sa pag-unawa ng teksto o ng impormasyon o larawan na ipine-present sa kanila ng kanilang guro o ng iba pang pwersa ng lipunan. Sabihin natin ng media no, o ng iba pa. No? Ito ay may kinalaman no, doon sa mga historically constructed na power relations no, sa ating lipunan. At kagaya ng sinabi ni Steven sa Dino noong 2007, mayroong reconstruction of text. So hindi lamang natin sinasagot ang mga tanong ng 5 W's and 1 H, no? What, where, when, why, and how. No? Layo din natin masanay ang ating mga mag-aaral no? Na bigyan ng mas malalim no? O halukayin ang tekstong kanilang binabasa nang sa ganun ay maintindihan nila kung mayroong mga underlying issues no, na present dito sa teksto na ito. Ano tong mga underlying issues na ito na sinasabi natin? Ito ay may kinalaman no, sa mga sumusunod na tanong. Who has their views represented in the text? Who is privileged? Who is left out or silenced? And at the same time, what social, political, or economic, gender, and ethnicity elements are at play doon sa text or sa information na binabasa ng ating mga mag-aaral. Okay, so sinasabi natin no, na ang critical literacy ay importante dahil obviously, no, ito ay may kinalaman sa malalim no, na pagdalumat o pag-iisip ng mga mag-aaral natin patungkol sa mga impormasyon na nababasa nila. And it's a lot better no, than those students who know how to read, no, marunong magbasa, pero hindi marunong unawain no, kung ano ba yung esensya, ano ang silbi o ano ang purpose no, ng teksto o ng impormasyon na kanilang kinokonsume o binabasa. No? Ang mga mag-aaral na hindi sanay no, sa critical literacy ay mas madaling ma-fall no, sa propaganda at sumuporta no, sa status quo na umiiral sa lipunan. So makikita natin na ang critical literacy ay nakafocus sa issue ng kapangyarihan sa lipunan. Okay? It has something to do with power relations. No? Sino ang may hawak ng kapangyarihan at sino ang hindi nabibigyan no, or denied nitong mga kapangyarihan nito. No? Sino ang nang-aabuso sa kapangyarihan at sino ang hindi binibigyan ng pagkakataon no, para gumawa ng desisyon para sa kanilang personal o kolektibong advancement no, sa English. Ito ay may kinalaman, syempre, no, kagaya ng nabanggit natin kanina, sa mga isyong talaga namang sumasalamin sa kasalukuyang estado ng ating lipunan. May kinalaman sa race, no, o sa lahi, sa kultura, may kinalaman sa social class no, or sa social status, may kinalaman sa kasarian, may kinalaman sa political affiliation, may kinalaman sa media, sa kapaligiran. No. Sa totoo lamang, no, ang critical literacy ay patungkol sa lahat ng makabuluhang issue no, na mayroong direkta or indirektang epekto sa pamumuhay ng mga mag-aaral at ng tao sa kabuuan no, sa lipunan. Okay? Ang dahilan kung bakit natin layo no, na maituro at linangin ang critical literacy ng mga mag-aaral natin. Dahil unang-una, we want our students to develop the ability to understand no, the messages they consume. No? Maybe in our classrooms no, or maybe online
or in other source of media, no, sa pamamagitan ng pagsusuri, no, pag-a-analyze doon sa teksto or sa impormasyon na kanilang kinokonsume, kanilang binabasa, no, at kung papaano ito ipine-present, no, ng author na sumulat or naghahayag, no, or nagpapakita ng impormasyon nito. Siyempre, gusto natin, no, na yung mga estudyante natin will be able to identify discrimination within institutions of power in our society. So, sila mismo, no, sa batang edad nila, ay matukoy nila ano ang mga pwersa sa lipunan na nagpa-perpetuate ng pang-aabuso, nagpa-perpetuate ng denial of freedoms and rights, no, at iba pa. No? Bukod dito, gusto natin na maintindihan nila no, bakit ang ilang mga issue na bagamat hindi ko nararanasan, na bagamat hindi ako apektado, ay importante yung pag-usapan at dapat solusyonan. Okay? Inilalapit natin no, yung ating mga mag-aral doon sa idea na hindi porket hindi mo nararanasan ang isang partikular na dilemang panlipunan or isyong panlipunan ay wala ka na dapat pakialam. Okay? Gusto rin natin no, na ang mga mag-aaral natin ay lumawak ang kasanayan sa pagbabasa. And I'm sure, no, yung mga kasama kong guro na nanonood ngayon, isa ito sa mga pinapangarap natin, no, dahil gusto natin na pag tumungtong ng high school or sabihin na natin ng grade 7 ng ating estudyante, no, meron na siyang malawak na kasanayan sa pagbasa, no, at lilinangin na lang ito ng guro para mas maging meaningful o mas maging produktibo, no, ang estudyante natin sa pag-consume niya ng impormasyon na matututunan niya sa loob ng ating silid-aralan. No, matututunan at lalawak ang kasanayan sa pagbasa ng ito, no, dahil layo ng critical literacy, no, na yung mga mag-aaral ay naiuugnay yung impormasyong ibinabasa nila sa iba pang mga impormasyon na available online, printed, at kung saan man. At nang sa gayon, makita nila no, kung ang impormasyon ba na ito o ang text na ito ay nagsusuporta no, sa hindi makataong pagtingin sa particular na grupo. Okay? If it supports no, or if it encourages no, marginalization of specific sectors of the society. Okay? So, importante din. At syempre, no, gusto natin na sa pagbasa ng mga bata no, at sa paglinang ng kanilang critical literacy, no, ay maunawaan nila na mayroong puwersa no, or forces, yun sana ang sasabihin ko, may forces na humuhubog sa kung paano isinusulat ang mga impormasyon o paano ipinapakita ang impormasyon no, na nakikita natin sa ating kapaligiran. No? Mayroong politics sa likod ng language no, na nakikita natin sa lahat ng impormasyon na ating kinokonsume. No? So, ayun yung goal natin. No, nabanggit natin kanina na isa sa mga dahilan no, kung bakit tayo patuloy na nagtuturo. I'm sure ang ilan sa mga guro natin dito no, nakailang troubleshoot no, sa kanilang mga LMS, no, ilang beses na puyat para lamang i-address no, yung mga personal na issue ng kanilang mga estudyante patungkol sa klase at iba pa. No. Patuloy tayong sumusubok kahit tayo ay nahihirapan bilang mga guro no, dahil meron tayong long-term goal. Meron tayong pinapangarap para sa ating mga estudyante. No? Kung susumahin natin, no, gusto natin na yung mga estudyante natin no, with critical literacy will be able to analyze no, social themes no, and issues that have something to do with the ones we mentioned a while ago. No? With race, with gender, with social status, with culture, with educational attainment, etc., etc. Ano ang goal? No? Bakit gusto natin maging critical, mapanuri, no? Informed no? yung ating mga estudyante? Kasi gusto natin no? na sa darating na panahon ay magkaroon sila ng ambag sa pagbuo ng makatarungan, makatao, demokratiko, at pantay na lipunan. No? That's our hope for our country through our students. No? Kaya malaki no? ang responsibilidad natin mga guro na imulat ang mga estudyante natin no? patungkol sa realidad no? ng lipunang kanilang ginagalawan at linangin no? ang mga kasanayan na kinakailangan nila para tugunan itong mga issue na ito o mga problema nito sa hinaharap. Okay? Kung meron po kayong tanong, no, siguro ay maaaring yung ilagay iyan no, sa ating sa ating Facebook Live comment section. Ang sasabihin ko sana ay conference chat word dahil sanay ako sa aking klase. Pero sa ating Facebook Live comment section, no, kung meron po kayong katanungan patungkol sa mga bagay na pinag-uusapan natin. Isa sa mga paborito siguro ng mga social studies teacher na banggitin sa kanilang klase. No? Isa sa mga persona na palaging kinikilala ng mga guro sa Araling Panlipunan ay si Wright Mills.
Okay? Kasi ang critical literacy no, mga kasama ay hindi lamang patungkol sa pagtuturo sa mga estudyante na maging critical no, sa kung paano nila titignan, paano nila kukwestiyonin no, ang mga impormasyon at mga bagay na nakikita nila sa kanilang titignan. Ito ay merong mas malalim no, na purpose. No? Bukod doon sa ideya na nabanggit natin kanina. No? We also want to encourage no, our students social imagination. Okay? So yung mga social studies teacher dyan, no, panigurado, ay oo, alam ko yung sociological imagination na yun, see, right? Yes. So yung idea no, that we're able to think ourselves no, away from our familiar routines. No? Lumalabas tayo sa ating mga personal na bubble. No? At dahil lumalabas tayo sa ating mga personal na bubbles, no, nakikita natin ang karanasan ng ibang mga tao at ang formerly, no, realidad na nakikita natin sa lipunan sa pamamagitan ng ibang mga lente, sa pamamagitan ng ibang pananaw. Okay? At dahil dito, no, sa English, no, with sociological imagination, my dear co-teachers, no, we're able to see the general and the particular. We're able to see the strange and the familiar. And we're able to see individuals in social context. No, ano ang ibig sabihin nito? No? Gusto natin no, na yung mga mag-aaral natin ay hindi lamang basta isisisi no, ang mga bagay sa personal na kakulangan ng ibang mga tao. No? For our students no, to develop the mindset that it is not always the fault no, of the people. Say, for example, issue ng kahirapan. Okay? Sabihin lang natin, ay dahil tamad, no, hindi sila marunong magsumikap. They're not disciplined enough. And that's the reason why they're poor. No? Hindi. That's not a personal struggle. No? Ito ay public issue dahil malawak no, ang issue ng kahirapan. At napakaraming mga pwesa no, ang dapat maunawaan at makita ng mga estudyante natin para lubos na makilatis no, ang kalawakan no, or complexity ng issue na ito. No? We don't want our students no, to blame the victim no, solely because they're not knowledgeable no, of these people's experience. No? We want our students to look at the system, no? The bigger structures in the society, no? To blame and reform the system no? For it to be better no? For most of the people living in the society. No? Yun yung idea ng sociological imagination. You step yourself away from the familiar routine dahil gusto mo no, na mas maging malinaw no, yung pananaw ng estudyante patungkol sa mga issue na kanilang nakikita at nararanasan. Okay? The purpose of critical literacy is to tell the students what to think, but to empower them with multiple perspectives and questioning habits of mind, and encourage them to think and take action on their decisions through inquiry, dialogue, activism, and their daily decision about how to live so that they help make a better world. Ano ang kaugnayan ng critical literacy sa pagkamamamayan? Siguro naman, sa ilang mga slides na nagamit natin kanina, meron ng ideya ilan sa mga guro o maliwanag na sa mga guro kung ano ang relasyon ng critical literacy sa pagkamamamayan. Kung isa-search natin ang Pilipinas no, dito sa na-invento kong search engine na mula sa aking palayaw, makikita natin ang mga sumusunod ng mga issue. No? Laganap na korupsyon, propaganda, no, yung idea ng walang mababa o walang pagpapahalaga sa karapatang pantao, no? Fake news, historical revisionism, no? At syempre yung paglago ng bilang ng mga socially apathetic na mga tao o ng mga mamamayan. Wala na lang akong pakialam, no? TikTok is life na lang, no? Like chill na lang, good vibes na lang tayo, no? Sa mga panahon na ito, no, higit na kailangan ng critical literacy. Higit na kailangan ng lipunan natin ang civic engagement, no? At masasanay lamang itong civic engagement na ito, no? Sa paglinang natin ng critical literacy ng ating mga mag-aaral. Gusto natin no, na sa darating ng mga panahon no, ay magkakaroon tayo no, ng mas maraming bilang ng populasyon na rational, may critical na pag-iisip, proactive, no, at may mataas na pagpapahalaga sa demokrasya, karapatang pantao, pagkakapantay-pantay, at iba pa. No. Napaka-importante ng panahon na ito no, para sa ating mga guro no, dahil nakasalalay again sa atin ang bukas no, nakasalalay at sa atin at sa ating mga estudyante no, ang bukas ng estado at ng bansa. No. Sabi nga dito ni McLuhan, no, critical literacy skills are vital for citizens of an increasingly global village. No, bakit ito nasabi? No? Kung titignan natin ngayon, there's like an influx of information in our society, no? Like instant availability of information and misinformation no? Sa lahat ng dako ng mundo. No? Napakaraming mga bagay no? ang
maaaring maka-impluwensya sa kung papaano titignan ng ating mga mag-aaral ang mundo, no? At madalas, no, na ang mga impormasyon na ito ay hindi nakakatulong, no? At sa totoo ay nakakasama dahil ito ay mali. Kaya again, importante, no, ang critical literacy, lalo na tayo ay nabubuhay, no, sa isang globalized na lipunan. Importante, no, na magkaroon ng kakanyahan ang ating mga estudyante na magsuri ng katotohanan, ng otentisidad, no, at ng integridad ng impormasyon at ng mga tao na nakakasalamuhan nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Importante yung critical literacy, no, dahil sa isang pag-aaral, nabanggit na yung mga mag-aaral, no, na hindi sinasanay ng guro sa critical literacy ay mas trusting, no? Trusting. Mas nagtitiwala, no? At kung ikaw ay nabubuhay sa complex na mundo, no, kagaya ng kung nasaan tayo ngayon, no, napaka-problematic, no, pagiging trusting, no, na tao, no. Samantalang yung maliit na porsyento ng mga mag-aaral na nasanay sa critical literacy, no, ay may mataas, no, na paglahok, no, sa gawaing panlipunan. At sa totoo, no, mas malaki yung chance na maging registered voter daw, no, itong mga estudyante na ito. Dahil nga, sila ay nagkaroon ng pagkakataon sa loob ng silid-aralan, no, na questionin, suriin, no, ang lipunan na kanilang ginagalawan. At syempre, no, hindi lamang suriin at tingnan, no, ang nangyayari sa lipunan. Meron ding pagpaplano, no, ng magiging ambag o ng aksyon para gawin itong mas maayos o mas mabuti. Kaya kung titingnan natin, no, hindi na uso talaga yung banking model of education. Ano yung ideya na yung mga estudyante natin ipapasok sa ating silid-aralan na walang alam, no, at ang guro, no, bilang authority of information, no, ang siyang maglilipat nitong impormasyon, kasanayan na ito, no, sa mga mag-aaral na papasok sa silid-aralan niya. No? Ito ay hindi na umiiral sa kasalukuyan. Dahil pagpasok pa lamang ng ating mga estudyante, no, sa ating mga silid, filled na sila. Sila ay meron ng alam, no, sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang pamumuhay, no, sa kanilang lipunan, no. Masasabi natin, no, they are already sa English, no, they are already active, they're already participating and are influential members of the society already. They interact with other people, no, they engage in discussion. And I think teachers will support me with this one. No? Maybe in Facebook and Twitter, no, our students are engaging, no, in meaningful, no, political discussion. They make economic choices with their purchases, no, with hashtag support local, no, etc. No? They hear other people's perspective. They formulate their own assumption. Our students are complex. That's my point. No? Kapag mapasok ang mga estudyante natin na meron ng kaalaman, meron ng kasanayan, no, sa ilang mga bagay. At ang gampanan ng guro, no, ay i-refine itong mga kasanayan at kaalaman na ito. Na itama or i-direct, no, itong mga kaalaman at kasanayan na ito para sa mas ikakabuti, no, ng lipunan. Okay? By doing critical literacy, no, my dear teachers, we're engaging our children, our students in the process of critique and empowerment. No? Hindi siya critic lang, no, solely. Ito ay pag-empower sa mga mag-aaral to think for themselves, no, and not for the teachers to think for them, no, and not for, say, for example, their parents, no, to think for these students. Because again, our students are already knowledgeable, no, and are already actually, no, participating in the political, economic, and social life, no, sa ating lipunan. Okay? Ang iuugnay natin ito, no, sa mga bagay na dapat nating maunawaan bilang mga guro. Dahil gusto natin ang pagganap, no? Importante, no? Or imposibleng mangyari ang pagganap kung walang kaalaman, kung walang kasanayan, at higit sa lahat, no, kung walang kalooban yung ating mga mag-aral para gumawa, no, ng makabuluhang mga bagay para sa ikauunlad ng lipunan nila. We need civic knowledge, no? And critical literacy, no, is pivotal, is important, no, for the development of these, no, kasanayan or skills, no? At yung dispossession, no, yung desire na mismo ng estudyante na, Sir Egg, no, or Ma'am, Sir, no, I can actually do something, no, for the betterment of my society. Pwede akong lumahok at pwede akong mag-ambag para sa ikabubuti ng ating lipunan. At napakaraming mga paaralan, no, ang sineselebrate, no, yung ideya ng mga estudyanteng proactive, no, ng estudyanteng aktibo, no, sa paglahok sa mga issue na may kinalaman sa kanila, kanilang pamilya, at sa iba pang mga tao sa bansa at sa mundo. No? Importante na sanayin natin itong mga. Sabi nga ni Paulo, sabihin na natin, no, si Pedagogy of the Oppressed, no, wala sa kanyang aklat, no, there's no such thing as neutral education.
education other function as an instrument to bring about conformity or freedom. No? Because, kasi maaaring ang sa ano ba yan, napaka-political naman ng critical literacy. No? Parang nakakatakot naman itong gamitin. No? Ayokong maging political sa klase ko. Gusto ko neutral lang ako. And in fact, no, the very curriculum we're using, no? The assessment, the kind of assessment we're administering to our students, even the poster, no, we're pasting, no, in our walls, no, in the classroom or sharing to our students are all political. No? Hindi na tayo no, nakakahon sa ideya ng traditional teaching na ito ay technical na act. No? Ito ay technical na bagay. No? Ako ay magtuturo ng curriculum na inaasahan mula sa aking mga estudyante. Ako ay mag-administer ng exam sa kanila and that's it. No? Nagawa ko na ang aking trabaho. No? Teachers who strive for critical literacy, no? Question those assumptions, no? Of traditional education thinking, no? And help their students to question them as well, no? And improve it, no? In the long run. Okay. To be honest, this quote is empowering, no, for us teachers. No? It's liberating, no? Nakakapagpalaya itong quote na ito mula kay Paulo Freire sa Pedagogy of Theocracy. Okay. Ngayon, tumuloy na tayo sa ating talakayin. At hopefully, no, ang mga kasama po natin ngayon, no, ay may natututunan naman na sa bahagian natin ngayong mga panahon na ito. No? Kung tutuusin, no, para sa mga social studies teacher, madali siya, no, kasi it's social studies, no? That's the nature of the subject, to question, to look at different perspectives, no, to develop uh, uh, no, critical and creative thinking to students for them to be active members of the society. Pero sa totoo lamang po, no, ang ideya ng critical literacy at ang pangangarap, no, para sa ating kabataan at para sa ating lipunan ay hindi lamang responsibilidad, no, ng mga guro sa ating panlipunan. Ito ay kolektibong responsibilidad ng mga guro. So paano natin isasabuhay ang critical literacy, no, sa loob ng ating silid-aralan? So naglagay lang po ako dito, no, ng ilang mga points, no, na sana po ay kapulutan natin ng araw. Unang-una, we want our teachers, no, to question the content and bring the silenced voices and perspective into the classroom. No, nabanggit natin kanina yung ilan sa mga tanong na may kinalaman, no, sa critical literacy. No? Kaninong boses? Pasensya na po. Namamayani dito sa teksto na ito. Sino ang hindi napapakinggan, no, sa usapin na ito? No? Sino ang hindi binibigyan ng pansin? Sino ang pinipicture differently, no, dito sa impormasyon na nais kong ipakonsume sa estudyante ko. At bilang mga guro, no, na naglalayon na masana ang critical literacy ng ating mga estudyante, we want to include those silent voices, no, at perspective, no, into our classroom for our students, no, to be given the opportunity to reevaluate, no, their understanding of the topic or the issue. No? Siguro para sa aming mga guro ng Araling Panlipunan, no, halimbawa na lang pagtalakay ng kolonyalismo at imperialismo, no. Siyempre hindi may iwasan na talakay ano ang magagandang ambag ng kolonyalismo at imperialismo, no, sa mga na-colonize na bansa, no. Siyempre itong pananaw na ito, no, obviously ay may kinalaman doon sa pananaw ng mga mananako, no, na sila ay nagbigay ng edukasyon, ng simbahan, nagpatayo ng mga kalsada, tulay, etc. No? Pero kung tutuusin, no, kung bibigyan mo ng pagkakataon na maipakita sa mga mag-aaral, no, ang boses, no, ng mga nasakop ng mga bayan ito, paano nito na-disrupt yung culture, yung tradition, no, at paniniwala, no, at paano nito na-hamper, no, paano nito na pigilan, o paano nito pinigilan, no, ang kakanyahan ng mga bansa o grupo na ito para maging maunlad. Okay? So, importante po, no, bilang mga guro na magpasok tayo nitong ibang pananaw, no, o perspective sa isang particular na paksa na ating tinatalakay sa klase. Nang sa gayon, again, mas magkaroon ng oportunidad ng ating mga mag-aaral na lumawa, no, yung pangunawa nila sa mga isyong nababanggit na natatalakay natin sa klase. Okay? Ikalawa, no, strive for constructivist and generative classroom, no? Ang mga guro ngayon ay hindi na natatakot sa tanong, no? Hindi na sila natatakot sa matanong na mag-aaral, sa inquisitive na mga estudyante, no? Ang mga guro sa kasalukuyan ay dapat na na-enjoy, no, itong mga mag-aaral na ito, no? Dahil sila yung mga mag-aaral na merong interest, no, na lumalim ang pag-unawa sa mga bagay na tinatalakay ng guro sa loob ng silid-aralan. Bukod dito, no, hayaan natin ang mga estudyante na mag-formulate ang kanilang pag-unawa patungkol sa paksa, no,
magpalitan ng puro-puro ng ideya patungkol dito at bumuo no, ng makabuluhang output no, para patunayan ang pagkatuto nila no, sa isang particular na paksa. Napakaraming strategiya na po no, ang naituro ng napakarami ng mga nag-training siguro sa inyo patungkol sa constructivist at generative classroom. No? At ang Department of Education mismo no, ay naniniwala no, na ang delivery ng instruction nito na sa mga mag-aaral ay constructive. So let's keep it that way, if it is. Okay? Ikatlo po, ilapit natin no, ang critical literacy to the lives of our students. So naalala ko ang talk na nabanggit ni Dr. Yevan no, sa isa sa kanyang mga session ng brain-based learning. No. Ang mga mag-aaral ay higit na natututo no, kung naiuugnay nila ang kanilang natututunan sa kanilang personal na pamumuhay. Mas importante po no, bilang mga guro sa pamamaraan ng pagtalakay natin at pagbibigay no, ng assessment at evaluation sa ating mga estudyante ay nailalapit natin ito sa kanilang buhay. Well, sa totoo lamang, no, ang mga mag-aaral natin mismo no, ay maaaring biktima din ng diskriminasyon, maaaring biktima rin ng pang-abuso, maaaring biktima rin no, ng hindi pantay na pagtingin no, at ang pagtrato ng lipunan sa mga partikular na sektor no, o miyembro nito. So, importante na nakikita ng guro yung experience ng mga estudyante niya dahil mas nagiging meaningful no, ang pagkatuto ng mag-aaral. Kapag nakikita niya yung sarili niya doon sa bagay na tinuturo sa kanya ng teacher niya, na, oo nga, no, ako mismo, nararanasan ko yan. No? Ako mismo, o mayroon akong kakilala no, na nararanasan ang ganyang mga issue o ganyang mga problema. Okay? Ika-apat po, balitaan or news reporting. Hindi ko po alam no, kung paano ito nagagawa sa virtual classroom niyo. Pero ako po ay nagagawa ko pa rin yung news reporting sa aking klase. No? Meron naman pong iba't ibang mga websites, no, kagaya na lamang ng Flipgrid. No? Dito ko po pinagsasubmit ang aking mga estudyante na kanilang recorded news report. No? At ito ay pinapalabas ko no, sa aking klase kapag synchronous. Okay? Pagkatapos nito, magkakaroon kami ng bahagian ng ideya. Kami ba ay sumasang-ayon? Kami ba ay hindi sumasang-ayon? Ano mga underlying issues no, yung present sa balita na ibinahagi ng kanilang kaklase? Now, siguro no, para sa atin, routine lang ang balitaan. No? Pero napaka-essential po ng news reporting sa pag-cultivate no, ng critical literacy ng ating mga estudyante because we want our students to be informed. And for them to be informed and to be critical, they should be fond of reading. No? Dapat ay expose sila no, dito sa mga impormasyon na ito. We want our students no, to read good newspapers no, to help them participate critically, to participate as critically literate citizens. No? At sa totoo lang, no, ang kagandahan ng paggamit ng news reporting ay ang kalawakan no, ng pwedeng gamit nito na sa pagtuturo ng guro. No? Hindi lamang sa balita mismo at sa issue na may kinalaman dito. Napakadali din na iugnay ng mga balita na nararanasan ng bayan ngayon. No? Sa napakaraming paksa na tinatalakay ng guro, hindi lamang sa araling panlipunan, maging sa iba pang mga makabayan subjects, no? Language subjects, maging sa mga guro ng agham. No? So kaya, in-encourage ko po kayo, no? Kung hindi man kaya ng live, ng news reporting, at least recorded, or kung hindi kaya, no, dahil sa kakanyahan ng mga estudyante or access sa teknolohiya, no, baka maaaring mag-post tayo ng article or ng issue sa ating LMS or sa ating Facebook group. No? At hayaan ng mga estudyante natin na magpalitan ng puro-puro patungkol dito sa mga impormasyon or patungkol sa mga balita na ito. Okay? Susunod po, no, patapos na po tayo sa ating talakayan, ay discussion and debate. No? So siguro kaugnay ng balitaan, no, ang diskusyon ay healthy no, sa ating mga estudyante because we're able to develop no, the understanding of individuals having different perspective or point of views no, about the specific issue. No? We're able to understand where their classmates are coming from. No? Bakit ganito yung arguments niya? O bakit ganito yung mindset niya? Bakit niya sinusuportahan to? Or bakit hindi niya to sinusuportahan? No? We're able to develop not only no, seeing their classmates, no, someone who possess no, a unique no, perspective no, or distinct perspective about a specific issue. We're also able to develop the value of empathy no, and of respect. No? That not at all times all of us will have the same point of view no, about certain issues. No? But it is important for us to communicate and to discuss. No? So discussion and debate, no, kung hindi ulit no, kaya ng virtual, no, ng, hindi kaya na ang mga estudyante no, ay nasa isang conference meeting at nagpapalitan ng puro-puro. Maaaring gamitin no, again yung chat no, para magkaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na i-voice no, yung kanilang sariling opinion o pananaw sa isang particular na issue. No.
at mag-react, no? At sumagot, no, sa mga puntong ibinabahagi ng kanilang mga kaklase. Okay? Importante ito, no, dahil essential na bahagi ng demokrasya ang pagkakaiba ng pananaw at pagrespeto, no, dito sa mga pananaw. Okay? Ika-6, at sa palagay ko, ito ang pinaka-importante. No? The best way for us to teach critical literacy is for the teachers to be critically literate. No? Importante, no? Na para maituro mo ang value, no? Ang kahalagahan ng critical literacy sa iyong mga estudyante, na i-embody mo siya. No? Ikaw mismo ay manifestasyon ng isang ng critically literate na mamamayan. No? Hindi ka lamang no, nakakahol. No? Sa again, mga bagay na nabanggit natin kanina. At sa gayon, no, na-inspire mga estudyante mo sa iyo at nakikita nila no, ano ang kabutihan no, ng pagiging critically literate no, na mamamayan no, ng isang bansa. No, for those teachers who are interested no, or who desire to develop critical literacy to their students, no, the most important thing is for them to pursue and to practice it. But again, teachers themselves no, are critically literate. The things happening no, around their society. Nabanggit na natin kanina si Paulo Freire no, sa Pedagogy of the Oppressed no, and the fear of some teachers no, to take stances on certain issues no, concerning their students. No? And to be honest, some even censor no, information to their students. So assuming na no, my students will not be able to understand this. No, this topic is too complex for my students. No? Again, that's the reason why we're there. No? That's the reason why teachers are there. No? For us to process and to provide better understanding to our students of these complex issues, no? If we assume no, that these are complex issues that they need to know. Because mind you, my dear teachers, no, higit na nakakabuti no, na gabayan ng mga guro no, ang mga mag-aaral nila sa pagkakaroon ng tamang impormasyon patungkol sa mga issue na maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang mga buhay ngayon o sa mga darating na panahon. No? At ikapito, siguro ito ay bonus na lang. No? Ito ay may kinalaman siyempre sa ating partner no, ngayong gabi to provide students with challenging no, but appropriate learning activities even at home. No? At dyan makakatulong no, ang partner natin ngayong gabi, ang Vibal Group no, with their Learn at Home kits. No? Makikita natin dito sa slides na ito no, na ang Learn at Home kits na ito ay naglalaman ng activity sheets, ng test booklets, ng supplements, no, at ng academic book na magagamit ng ating mga magulang no, o ng mga partners natin sa mga bahay. No? So pagtuturo ng critical literacy sa ating mga estudyante, mayroong mga articles dito, no? May mga writings ang diba, no? Na pwedeng maging basis no, ng mga magulang sa pagpapalalim ng unawa no, ng kanilang mga anak no, o ng kanilang mga estudyante no, para sa mga guro patungkol sa mga issue. Okay, inaanyayahan ko po no, ang ilan sa inyo o kung kayo po no, na mag-purchase no, ng Learn at Home kits sa atin na diba? Okay? Meron po ba kayong katanungan, mga guro? Mahirap talaga, no? Kung tutuusin, kung titignan natin, no? Isang hamon para sa mga guro. Zoom pa lang, no? Ito na ang palagi nating sinasabi. Isang hamon para sa atin ang online distance learning. No? Itong new normal in education na ito. No? Mahirap, no? Pero tayo ay mga guro, kaya kinakaya natin. No? Padayon, patuloy lang tayo no, sa pagtuturo at pangangarap para sa ating mga bayan. Sa ating bayan, no? Mga guro na kaya. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin ngayong gabi at nawa no, ay nabahigian ko po kayo no, ng makabuluhang impormasyon na maaari niyong magamit sa patuloy nating paglalakbay dito sa new normal and education o sa bagong kalawian na ito no, ng edukasyon. Thank you very much, sir. Do you have any last reminders to our viewers for today po? Well, ang masasabi ko lang, no, bago tayo magtapos, no, dahil nakapag-celebrate na kayo kasama ng inyong mga co-teachers no, at ang inyong mga advisory classes ng Christmas Party, nawa ay magkaroon po kayo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At hopefully, no, mas maging maganda, no, mas maging payapa no, ang darating na bagong taon para sa atin. Maraming salamat po. There we have it. In behalf of Vibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very eye-opening and insightful learning session. It is an honor to have you with us today, sir. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage in our daily learning session.
Don't forget to register to get your e-certificate of participation. The link is in the caption of this webinar. We also encourage you to subscribe and watch on our official Vival Facebook and YouTube channel. We would like to invite you mga ka-Vibal, join our caroling challenge this Christmas. Hindi man pwedeng magbahay-bahay ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ating caroling online. Sumali na sa aming caroling challenge. Sundin lang ang mechanics na nasa banner. Sali na! Pasiglahin natin ang Pasko sa pamamagitan ng mga awitin. Sumali sa aming Christmas Caroling Challenge. Simple lang ang mechanics. Mag-video habang kumakanta ng Christmas carols. Maximum of 3 members. I-send ang inyong video sa digital@vibalgroup.com gamit ang subject na Vibal Christmas Caroling. Ang mapipiling entries ay ipopost sa aming Facebook page at makatatanggap ng 1,000 pesos worth of Vibal gift certificates kada miyembro at digital certificate of participation. Tatanggap kami ng entries hanggang Sabado, December 19, 2020. #Vibal Caroling Challenge. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.